Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Ang iglesia sa Filipos ang unang komunidad ng mga tagasunod ni Jesus na sinimulan ni Pablo sa silangang Europa at mababasa ang kwentong ito sa mga gawa, Kabanata 16. Ang Filipos ay isang rehiyon na sakop ng Roma sa sinaunang Macedonia. Marami sa nakatira dito ay mga dating sundalo at kilala ito sa pagiging makabayan. Kaya sa lugar na yon, humarap si Pablo sa pagtutol sa kanyang mensahe na si Jesus ang tunay na hari ng mundo. Pagkatapos umalis ni Pablo sa lugar na yon, patuloy na nakaranas ang mga tagasunod ni Jesus ng pagkontra at panggigipit. Pero nanatili ang kanilang masiglang komunidad at katapatan sa daan ni Jesus. Ipinadala ni Pablo ang sulat na ito nung nasa kulungan siya at para sa isang napaka-praktikal na dahilan. Sa tulong ng isa sa mga kasama nila, si Epafrodito, nagpadala ang mga taga-Filipos ng tulong pinansyal kay Pablo habang siya ay nakabilanggo. Sa pag-uwi ni Epafrodito, pinadala ni Pablo ang sulat na ito para pasalamatan sila at marami pang iba. Ang disenyo ng sulat na ito ay hindi lang iisang ideya mula umpisa hanggang katapusan, kagaya ng marami sa iba pang mga sulat ni Pablo. Sa halip, ito ay isang maayos na koleksyon ng maiikli pero makabuluhang mga salaysay. Umiikot ang lahat ng ito sa sentro at punto ng sulat na isang tula sa Kabanata 2. Isinalaysay nito sa isang malikhain at magandang paraan ang kwento ng pagkakatawang tao ng Mesiyas, ang kanyang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at pagbalik sa langit. At sa bawat salaysay, kumukuha si Pablo ng mga salita o ideya mula sa tulang iyon para ilarawan na ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano ay dapat makita sa sariling pamumuhay, ang kwento tungkol kay Jesus. Sinimula ni Pablo ang sulat sa panalangin ng pasasalamat. Nagpapasalamat siya sa Diyos para sa kabutihang loob ng mga taga-Filipos at sa kanilang katapatan. Pinahayag niya na buo ang kanyang tiwala na ang pagbabagong buhay na inumpisahan ng Diyos sa kanila ay magpapatuloy sa mas malaki at mas magandang paghahayag ng pag-ibig at katapatan. Pagkatapos ay nag-focus si Pablo sa kanilang pag-aalala para sa kanyang sitwasyon sa bilangguan. Ang pagiging bilanggo sa Roma ay hindi picnic, pero naging mabuti ito para maikalat ang magandang balita tungkol kay Jesus. Alam ng lahat ng mga Romanong gwardya at opisyal na nabilanggo si Pablo dahil sa pagpapahayag na si Jesus ang nabuhay na Panginoon. Ang pagkabilanggo niya ay nagpalakas sa loob ng ibang mga Kristiyano para mas malaya nilang ibahagi ang kwento tungkol kay Jesus. Malakas ang pag-asa ni Pablo na makakalaya siya mula sa bilangguan, pero malamang na papatayin siya. At habang pinag-iisipan niya ito, hindi naman ito ganun kasama dahil para kay Pablo, ang mabuhay ay para sa Mesiyas, kaya ang kamatayan ay may pakinabang. Para kay Pablo, ang buhay niya sa ngayon at hinaharap ay may kahulugan dahil sa buhay at pagmamahal ni Jesus para sa kanya. Kaya kahit patayin pa siya, ang ibig sabihin ay makakasama niya si Jesus, kaya malaking pakinabang pa ito para sa kanya. At kung palalayain siya, ibig sabihin, pwede pa siyang magpatuloy sa pagbubukas ng mas marami pang mga komunidad ni Jesus na mas makakabuti para sa ibang mga tao at iyon ang inaasahan niya. Pansinin ang takbo ng isip niya rito. Para kay Pablo, ang mamatay para kay Jesus ay hindi totoong pag-aalay ng buhay, kundi ang manatiling buhay para magsilbi sa iba. Iyon ang paraan ni Pablo sa pakikibahagi sa kwento ni Jesus, ang maghirap dahil sa pagmamahal sa iba ng higit pa sa kanyang sarili. Pagkatapos, nag-focus si Pablo sa mga taga-Filipos at hinamon niya silang gayahin ang halimbawa ni Jesus sa pagkakaroon ng kaparehong pananaw. Sinabi niya, bilang mga mamamayan, dapat umaayon ang buhay ninyo sa magandang balita tungkol sa Mesiyas.
Ang mga Kristiyanong ito sa Filipos ay nakatira sa mismong sentro ng mga makabayang Romano. Pero ang kanilang pamumuhay ay dapat na naaayon sa ibang hari, si Jesus, at pwede silang pahirapan dahil dito. Pero hindi sila dapat matakot dahil ang paghihirap na dulot ng pagsunod kay Jesus ay paraan ng pagsasabuhay mismo ng kwento ni Jesus. Ito ang magdadala kay Pablo sa magandang tula sa Kabanata 2. Maraming pagkakatulad ito sa mga nakasulat sa Lumang Tipan, lalo na ang kwento ni Adan at ang kanyang pagsuway sa Genesis 1-3 at ang mga tula tungkol sa naghihirap na lingkod sa aklat ni Isaias. Ang tulang ito ay dapat talagang tandaan. Isa itong maikli pero magandang kwento ng buong ebanghelyo. Bago pa nagkatawang tao, nabubuhay na ang Mesiyas sa kaluwalhatian at siya ay kapantay ng Diyos. At hindi gaya ni Adan na nagtangkapang pantayan ang Diyos, mas pinili ng Mesiyas na huwag samantalahin ang kanyang kapantay na posisyon para sa sariling pakinabang. Imbis na samantalahin, iniwan niya ang kanyang pwesto. Naging tao siya, naging alipin siya ng lahat at hindi lang yon, hinayaan pa niyang ipahiya siya. Sumunod siya sa Ama hanggang sa siya ay patayin ng mga Romano, pero sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos, nabaliktad ang nakakahiyang kamatayan ng Mesiyas dahil sa kanyang muling pagkabuhay. At itinaas ngayon ng Diyos si Jesus bilang hari ng lahat. Ibinigay sa kanya ang pangalan na higit sa lahat para kilalanin ng lahat ng nilikha na si Jesus ang Mesiyas, ang Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Nakakamangha yung huling sinabi na iyon. Binabanggit ito ni Pablo mula sa Isaias, Kabanata 45. Isa itong talata kung saan ang lahat ng nilikha ay kinikilala ang Diyos ng Israel bilang Panginoon. Malinaw ang punto ni Pablo dito. Dahil kay Jesus na ipinako sa krus at muling nabuhay, nalaman natin na ang nag-iisa at tunay na Diyos ng Israel ay binubuo ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesus. Kaya para kay Pablo, ipinahahayag ng tulang ito ang kanyang mga paniniwala kung sino si Jesus, pero hindi lang yon. Nagbibigay ito ng halimbawa ni Jesus bilang paraan ng pamumuhay na dapat gayahin ng kanyang mga tagasunod. Kaya nagbahagi si Pablo ng dalawang kwento. Una ang tungkol kay Timoteo, pagkatapos ay ang tungkol kay Epafrodito. Dahil pareho silang mga halimbawa ng mga taong isinasabuhay ang kwento ni Jesus. Si Timoteo ay kagaya ni Jesus kasi palagi niyang iniisip ang kapakanan ng ibang tao higit pa sa kanyang sarili. At si Epafrodito na nagdala ng regalo ng mga taga-Filipos ay nilagay ang kanyang buhay sa panganib para paglingkuran si Pablo sa bilangguan. Nagkasakit siya at muntik nang mamatay dahil sa pagtulong kay Pablo. Pero naawa ang Diyos sa kanya at kay Pablo dahil hindi niya hinayaang mawala ang kanyang kaibigan. Ang punto ni Pablo dito ay ang mga taong ito ang mga tunay at buhay na mga halimbawa ng kwento ni Jesus, kaya karapat-dapat silang gayahin. Pagkatapos nito, lumipat si Pablo sa sarili niyang kwento bilang isang halimbawa. May mga Kristiyano na inuutusan na magpatuli ang mga Kristiyanong hindi Hudyo. Naalala ninyo ang sulat niya sa mga taga-Galasya? Ginugulo pa rin ng mga taong ito si Pablo. At patuloy nilang ipinapaalala ang kanyang nakaraan noong pinapahirapan niya ang mga tagasunod ni Jesus, nang subukan niyang ipagmalaki ang kanyang pagiging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa kanyang masigasig na pagsunod sa mga kautusan ng Torah. Pero tulad ni Jesus, isinuko ni Pablo ang lahat ng katayuan at karapatan niyang yon. Itinuturing na niya ngayon ang lahat ng ito na marumi. Sa totoo lang, mas malala pa rito ang salitang ginamit niya. Isinuko niya ang lahat para maglingkod kagaya ni Jesus, para makibahagi sa kanyang pagdurusa at pagmamahal na nag-aalay ng sarili.
at ginagawa niya ang lahat ng ito sa pag-asang ihahatid siya ng pagmamahal ni Jesus mula sa kamatayan hanggang sa kabilang buhay o sa muling pagkabuhay. Kaya sinasabi ni Pablo sa mga tagasunod ni Jesus na sila ay mga tunay na citizen ng langit. Hindi sinasabi ni Pablo na dapat tayong umasa na aalis sa mundong ito para pumunta sa langit pagdating ng araw. Imbis na ganon, ang langit ay isang napakalawak na lugar kung saan nagahari si Jesus. At sinabi pa niya na sabik nating hinihintay ang ating haring tagapagligtas mula doon at babalik dito para dalhin ang kaharian niya na makatarungan na nagpapagaling, may pagmamahal na nagpapabago, at lumilikha ng isang bagong mundo. Hinahamon ni Pablo ang mga taga-Filipos na patuloy na ipamuhay ang kwento ni Jesus. Una niyang tinukoy ang 2 babaeng pinuno sa iglesia na kasama ni Pablo sa paglilingkod. Mayroon silang tampuhan kaya nakiusap si Pablo sa kanila na sundin ang halimbawa ni Jesus sa kababaang loob, magkasundo at magkaisa. Hinikayat ni Pablo ang mga taga-Filipos na huwag matakot kundi sa kabila ng paghihirap ay ibaling nila ang kanilang emosyon at ipaabot ang mga kailangan nila sa Diyos. At siya ang magbibigay sa kanila ng kapayapaan. Para kay Pablo, ang kapayapaan na yon ay mangyayari kung itutuon nila ang pag-iisip sa mga bagay na mabuti, totoo at talagang maganda. Laging may bagay na dapat ireklamo, pero alam ng tagasunod ni Jesus na ang lahat sa buhay ay regalo at pwedeng piliin na tingnan ang kagandahan at kabutihan sa kahit anong sitwasyon sa buhay. Ito ang magiging katapusan ng sulat ni Pablo. Muli niyang pinasalamatan ang mga taga-Filipos sa kanilang napakahalagang regalo. At gusto niyang ipaalam sa kanila na hindi talaga paghihirap sa kanya ang pagiging bilanggo at oras ng kagipitan. Ang totoo, naging napakagaling na mga guro ang mga ito para sa kanya. Ipinakita ng mga ito sa kanya na sa anumang sitwasyon, natutunan na niya ang lihim ng pagiging kontento. Ito ay ang simpleng pagtitiwala sa nagbibigay sa kanya ng lakas. Naisip ni Pablo na ang kanyang pagdurusa ay pakikiisa sa kwento ni Jesus. Ang sulat sa mga taga-Filipos ay nagbigay sa atin ng natatanging pananaw sa puso at isip ni Pablo. Itinuring niya ang kanyang buhay na muling pagsasabuhay sa kwento ni Jesus. At mararamdaman mo sa sulat na ito ang malapit niyang ugnayan kay Jesus. Kinilala niya na ang pag-ibig at presensya ni Jesus ay talagang napakalapit. At yon ang nagbigay sa kanya ng pag-asa at kababaang loob sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Ipinakita sa atin ni Pablo na kapag nakilala mo si Jesus ng malalim at personal ay talagang mababago ang buhay mo. Iyon ang Jesus na pinapakilala ni Pablo na dapat sundin ng iba, at ito ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos.